approval upon. To honor, to worship, or to glorify God. Sabot pasabot. Paghatag sa pagtugot sa kinataas-ang bahin, sa kinabuhi sa tao, o pagpangamuyo diha sa iyang kahimayaan. Bisto approval upon, to honor, to worship, to glorify. Commendation. Sa kinataas-ang bahin, sa kinabuhi sa tao. Now, doon na may gitawag og Hebrew word, so doon na may gitawag og Greek. But sa Hebrew word, doon na siya gitawag og yada. Ina yung mga kapal, yada. Di ta kasabot ang word na yada, but doon na siya ikahulugan. Yada means to strip out the hand. Translated phrase, ato nga nabasa, that is to hold out the hands in reverence. Kasi meaning sa Hebrew word yada, to strip out the hands. Meaning, ang imong kamot sa diyang magdaig sa Diyos, imo diyan pataas, strip out the hands. Sa imong ibuka, ang imong kamot samtang magdaig sa Diyos. Ngano? Tungod kay ang imo diyan pagpataas sa imong kamot, ang imo diyan pagbukas sa imong kamot, to strip out the hands and to hold out the hands in reverence, mao di ay nay sign to unsa surrender your life to God. Ina ko na imong hantapan. Igsoon, ang pagpataas sa kamot mao ay sign of surrendering sa Ginoo. So, straight out, ibuka ang imong kamot, ibayaw ang imong kamot. Meaning kung muday kita sa Dios, dili ka ng porma ni anak. Kuyaw ka ng porma ni anak ba? Daigon ka, o Diyos, naglingi sa imong tapat ba? Dili ka na. O muday sa Dios, according to the Hebrew yada means to straight out the hands. Ato yung ibayaw ang atong kamot. Amen. Napay mo surrender igsoon nga diri. Kita pa man ang pulis nga mayong sangan sa balaod. Surrender pataas ni Muhammad. Sa inyo na to. Pagkasagalan o naidakpon nga kriminal, mayroon mo yung sangalan sa balaod, ipataas ni mo kamot. Surrender na lang. Kaya nga naman, ang papataas kamot, sign na wak ka na mahimo sa imong kinabuhi o pagrespeto, pagsimba sa imong gikasurrenderan. Amen. Unya, wa may laing kasurindiran sa tao according to Isaiah 43 verse 7. Walay lain kundi ang Diyos. Amen. So, number 2. Atong basahon. Praise is obligatory, not optional. Kung sa may buot pasabot, na ang pagdaig na igsoon, it is the obligation to all people, to all believers, to all created, sa tanang gimuhat sa Diyos. Obligatory o obligasyon dahil sa tao na mudaig kaniya. Amen? So not optional. Di na pwede nga, di ko mudaig, ilang tanong mo ko. Niya ako mudaig ko ka. Muraog. Kuha ba? Dagsig akong lawas. Mudaig ko sa Ginooron kay ano man. Labi kayo sa'yo. Di ko mudaig sa Ginooron kay abuy ako ang tuhod. But praise is obligatory. Kanang word na obligatory, laayon ka man, kapuyon ka man, obligasyon ka mudaig sa Diyos. Para na kung nag-anak, bisan pa sa kabuluyagon sa usa ka anak, ngadto siyang ginikanan once nga minyo nga ng bataa, obligasyon sa amahan o inahan nga musuporta sa kaninyo, di ba? Bisan pagpuyagon, kay ano? Obligasyon sa amahan. Pagpadakusan na, obligasyon sa pagpa-eskwela. So, our praising to God is obligatory. Amen? Not optional. Ingay mga tapad, isoon. Bisan paglaayon ka, muday ka sa Diyos. Okay. Letter A. Tanawan natin eh, praise is obligatory. Letter A, ang sa hingin nila, from angels. According to Psalms 103:20, atong basahon, ningon, bless the Lord, His angels. Daig na,
103. Salamat sa atong igsuon kay nakaabot. Si Brother Roy, welcome Brad. Ako mo welcome ganina pero welcome karon sa ato ang Thanksgiving. Okay, padayon ta from angels. So obligasyon sa mga anghel nga modaig sa Dios. Letter D. Psalms 30 verse 4 from sent. Atong basahon. Ingon diri, sing unto the Lord all ye saints of His. Give thanks at the remembrance of holiness. Pati mga balaan obligado nga modaig sa Dios. Inay mga kapan igsuon, ikaw gibalaan tungod sa dugo ni Kristo Jesus sa krus sa Calvary. Ang uban kay ang ilahang mentality of holiness kadtur mo kang mga santos na tuas langit. Igsuon, ikaw ang ipakamatyan ni Kristo, gihimo ka ng balaan at ubangan niya. Amen? So dili na rin kay kadto sila si itawag na to og St. Peter, St. Paul, mga balaan, but ikaw nagipakamatyan ni Kristo, ikaw nga balaan, obligado ka nga modaig sa Dios. Amen? Letter C, from nations, according to Psalms 117, even praise the Lord all ye nations, praise Him all ye people. Saan mo pagdaig sa kanasod? Dili nasod ang gisgutan na naigsoon, but people who live in nation. Mga tao na nagpuyong sa kanasod, maunay mga tao nga modaig sa Dios. That's why America, praise God. Dubai, praise God. Sapa, Europe, praise God. Middle East, praise God. Japan, praise God. China, praise God. Philippines, praise God. Korea, praise God. And all over the world. Tibuok kalibutan ng mga nasod nga involved sa mga tao nga napuyo nini. Ingon din mudaig sa Dios. Dari kanta nga nahinduman sa una karang nga kanta nga the Philippines is for Christ. Ano dili na si Don Moen but buang gidra ni Don Moen nga pagkahimugso ba. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts, in our lives. Reign, reign, Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. Pagkali nila sa Pilipinas, kay American man sila. So what to sila? The American is for Christ. Ina ko na rin mga tapad. Isa nga rin mga tapad? Ina, ang tapad ni mo ina, kung saya na, sumpay tayo, is for Christ. The blank is for Christ. Okay, so our nations, so from nation, according to Psalms 1117, ang tanan ng mga nasod modaig sa Ginoo. Involved of the people. Letter C, from children. Kasi na children. Sa Matthew 21:16, ningon din nga, gikan sa mga bakba sa mga masuso, o gikan sa mga bakba sa mga kabataan, sila na nagdaig kanako, sila na nagsimba kanako. O according to Psalms 8:2, ingon dito, giawit sa mga bata ang akong himaya. Meaning, hili kay nasudra mo daig sa Ginoo, but all children. Ina ko na yung mga tapan, all children. Ato ipataas, tanang kamot sa children. Pataas. Parang bata, oh. Anak ko Ginoo. Oh. Children ko ka anak ko Ginoo. Okay, salamat sa Ginoo. Ang mga bata igsoon, padaygon sa Dios according to Psalms and Matthew chapter 21 verse 16. Kay ngano, wata kay baw, no? Aliguri ra man ni ako. Basin ka ng paghilak niya pagkagawas sa pagkahimugso gikan sa taguangkan sa babae. Tingali as a sign of worshiping siguro sa Ginoo. I don't know, but aliguri ra man ni ato. But matud pa sa Matthew, ingon si Jesus, ayaw ugni ang mga kabataan. Muduol nako, mudaig nako, musimba nako. Mao na nga, mga bata, ingon na yung tapad bata, bata. Daiga ang Ginoo. Igsuon, importante diay nato nga matudluan ang mga bata unsaon pagdaig sa Dios. Amen.
Kay kasagaran sa mga bata ron, expert man sa dili pagdaig sa Ginoo. Expert man manguot og piso. Expert sila sa mga butang niining kalibutan na. But kung matudluan ng mga bata, matud pang Jesus Christ, ayaw pugni na sila nga modaig sa Dios. Amen. Pila ba ninyo ginikanan mo pugong sa ilang mga bata nga ayaw simba, mataas kamot? Wala man siguro, but igsuon. Salamat. Mudaig ang Diyos pati ang mga kabataan. Now, padayon ta, praise is obligatory not in children. O saman, but from high and low. High and low. According to Psalms 148:12, ingon din ni, King of earth, mga hari sa kalibutan, all people, tanan nga mga tao, prinsesa o mga prinsipe, mga huwes o mga presidente, mga mudahig sa Diyos. Meaning, from high and low, mudahig sa Ginoo. From president down to barangay captain, mudahig sa Ginoo. High and low, rich and poor, mudahig sa Dios. Sa ato pa ang pagdaig sa Ginoo, dili ras mga pobre. Ako pobre ko, mudahig ko sa Ginoo. Dato ko, adi ko kinahanglan mudahig sa Ginoo, dato. Kay high and low, mudahig sa Dios. Meaning, what is our status today? Kinahanglan mudahig ka sa Dios. High man ka, rich man ka, low man ka, bata man ka, dagko man ka, unsa imong posisyon, ingon ang Biblia, mudahig sa Dios. Amen. Okay. Psalms 148:2. Lima nga obligatory nga mudahig sa Ginoo. Young and old. Ingna ko na yung mga tapat. Young. Ya, balik na. Ya. Salamat. Psalms 148:12. Iyon din both young and men and medians, old men and children. Meaning, pati tiguang, pati bata, pati ulitaw, pati daga, himsog ka man o dili. Ingon ang Psalms, mga kaigsunan. Psalms 148:12. Kinahanglan mo dahil sa Diyos. Okay. Inumdum ko sa sounds nito, mga wordly sa una, nga ingon nga, ang tigulang, namin pa rin nga no? Maningkamot ko no, mubarog, mutindog, aron mo labyog. Di ba, na no? Pero according to Psalms, nga pati tigulang, mga bata, kanang tigulang, igsoon, yes, tinood na, maningkamot, mubarog, aron mo sayaw sa Diyos. Pwede sa siya, no? Dili pwede niya, kanang mga pagdaig sa Ginoo, para na sa mga batanon, no? Sagaran, butukan na ito kay mga batanon man. Muna nga, ang mga tigulang, raplit ta. Muot ko dito sa Valencia Church, igsoon, kaya kanang Valencia Church, yung sisipi na sa tako nga church na na-convert into Assemblies of God. Kaya kanang yung mga sisipi kay mga hymnals gaya na sila. Ang mga old men, ang ilahang style of worship, hymnals gina siya. Pagkahimugso sa mga batanon, gidaman nila ang music sa simbahan nga rock, sama sa atong gikantaron, nahibong ang mga tiguang, yung mga tiguang, doon sana rin atong mga batanon, ng mga wordly ng mga kumukaayo. O sila kahibaw nga, ang mga ipang-awit sa mga batanon, rock, tuog, pero pagdaig sa Diyos. Mana nga ang mga tiguan, daplin sa kami, wala sila kasabot. Ang mga batanon kay ang mga tiguan na may manugtog, kay kulihan sila dito. Na ipang bata, na ipang matanda, na ako ipang batanon. Pag mga tiguan na may manugtog, sila na may padaplin. Kasi sing pangwilab kay, hymnals man, basa-basa yan na. Dili nila ma-feel. Mana nga, according to Psalms, tanan igsuon, old man, or sa ikaduhan na from old or the young, kinahanglan mo dahil sa Diyos. Letter G. From all creation. Inay mga tapat, all creation. Ang tanang binuhat sa Diyos, igsuon.
Ginoo. According to Psalms 58:16, niyon dinhi, let ato dunganan og basa, ritigo. Let everything that has breath praise the Lord. So ang tanang gibuhat sa Dios modaig niya. Meaning, pila man kabuok gibuhat sa Dios sa kalibutan. Tao, mananap, animals, pareha na nanap og animals, mga gitawag o mga kakahuyan, tanan modaig sa Dios. Kay ba mo usang mananapa ang hilig na modaig sa Ginoo makadlawon? Manok. Ang manok pag sige ginadaig sa Ginoo, kaliguri ra pud ning ato abang. Pero kung atong i-follow ning Psalms 58:16, tanan modaig sa Dios. Siguro doon na sila style of worshiping. Batingali bro, no? Panangitan, kana siguro ang mistis. Siguro ilang style of worshiping kana magsingit, pip. Yun na. O, kanang mga baka siguro, ang style sa ilang worship, kaya ang style sa manok worship, yung mag But ang tao, igsuon, gibuhat sa Dios, unsa? Ang style of worship, mao, ang pagdaig, unsa? Spit out the hands. Amen? Pagbayaw sa atong kamot, paglukso o pagsigit. So meaning, ang bird, pwedeng mudaig sa Ginoo. Ang fish, pwedeng mudaig sa Ginoo. Ang mountains, pwedeng mudaig sa Dios. River, ocean, tanan nga gibuhat sa Dios according to Psalms, mudaig diha kaniya. Dila ta kasabot sa ilang style of worship, kay buhay man sila. But ikaw igsuon nga nakasabot unsa ang mga pagdaig sa Ginoo, kinahanglan kang mudaig niya. Amen. Kay obligasyon man niya to. Obligatory man sa tao nga mudaig. Meaning, kinahanglan gyud ka mo adto simbahan. Ang uban kay ate sa ako mo simba, ngano man gikapoy lagi ko. Di sa ako mo simba ron, kay ngano man hilantanon lagi ko. Di sa ako mudaig sa Ginoo ron, kay ngano man laay man akong lawas, but igsoon wa gyud kaityasan ang tao. Kay ngano man matod pas Biblia, obligasyon sa tao nga mudaig niya. Number 2, or number 3, Jin. Reasons why we praise God. Mga rason, nganong nga mudaig ka sa Dios. Unsay atong rason kaha, nganong mudaig ka sa Dios, igsoon kamo. What is the reason why we worship God? Number 1, the reason why we praise God, because of His, or because of God's majesty. Tunganan na ito basa, Isaiah 24 verse 14. Go! He'll lift up your voice. So, why we worship God? Because of His God's majesty. What is majesty? Majesty is labihan ka halangdon. Labihan ka dako. Labihan ka respetado. Mamalay majesty. Karami ka mga na, John Mayor. Respetado man ka. Muingon mo ikaw, good morning Mayor. Ari ka sa lingkuranan nga dako. Kay dako man ka nga tao sa ako ang nasod. Sa mo ang baraga, sa mo ang lungsod. So why we praise God? Matod ba? Because of God's majesty. Para ninyo isuon, halangdon ba ang Diyos sa imong kinabuhi? Kung halangdon ang Diyos sa imong kinabuhi, you need or we need to praise God. Number 2, because of God's glory. Psalms 138:5. Itong basahon, ritigo. Yeah, they shall sing in the ways of the Lord, for great is the Lord of the glory. Ano ba? Great is God. Dere kanta, great is the most worthy of praise. Ang pinakadako, uyamot, kalangdon o kahimayaan, pasidungog, alang lamang sa atong buhi na Diyos. So, why we praise God? Because of majesty. Number 2, because of His glory. And number 3, because of God's excellency. Basahan to Psalms 148:13, ritigo. Ang iyang ngalan, igsoon, excellent. Hinamdong kong President Narita sa una, former President Gloria Arroyo, butahan ito, excellent. President's excellence. Ano ba? Utukan. Bright, intelligente. Mauna ang Diyos nga atong gialagarap. Utukan. Bright,
kung scientist maayo, ma-scientist siya. Kay nga naman, He created us. Siya mo'y nagbuhat sa tanan. Mao na nga, halangdon o amayan nga daygon, tungod kay siya, maayo, bright, o dili matugkad ang iyang gihimo igsoon. Katugkad ba mo sa utok sa Ginoo? Dili. Wala tayo kumajingking. Mao na nga, ang atong mahimo, wala lain. Mao lamang nga bawdaon ka sa pagdahig sa Diyos. Amen. Number 4. Because of God's mercy. Ato masahon, 2 Chronicles 20:21, we are saved through His mercy. Hindi nga po kung mercy, wala na makasimba si mercy. Hindot man tag mga ngan diri no kay naay mercy, naay grace, naay sa patay mga ngan ng mga biblical. Mary o yan, natay Maria, napatay Joseph diri. Napatay Jesus. Salamat sa Ginoo kay daghan kayo naapoy Paul. Oh, daghan kayo. So, because of God's mercy, we are saved through His mercy. Tungod sa iyang kaluoy, igsuon kita nakaluwas. Amen? Mutuo ba mo nga ang kaluwasan sa tao, tungod nis kaluoy sa Dios. Meaning, kung wa ka kaluoy, inay mo tapat, igsuon, kanang kagwaya, kaluoy alas Dios. Mana nga be proud on your posture. Kinahanglan magmagarbuhon ka sa imong kaugalingon. Magmagarbuhon ka nga gikaluy-an ka sa Dios. Unsay gikaluy-an sa Dios? Ang imong daotang buhat ba? Kung dili, unsa man ang imong pagkatao gikaluy-an sa Dios. Meaning, ang tao why we worship God tungod kay ang Ginoo puno sa grasya ug kaluoy. Okay. Number 4. How to praise God. Saan nato na madayag ang Diyos? Okay, letter A. With understanding. Psalms 47 verse 3. Basahan na to. Ready, go. Ang pagdayag kay sa Diyos igsuon na kinahanglan o pagsabot. Marigingon nila ba na mentality or present your sa term, but mentally absent. Present your body, but mentally absent. Doon ay mag-daig sa Ginoo nga was ka galingon. Kaya nga naman, wa man gibutang sa iyang pangutok. Meaning, kung muadto ka simbahan, kung mudaig ka sa Dios, imong isip ang imong mind, nga ang imong gianha mao ang Dios. Kinsa man imong gianha sa simbahan? Ang manog, wala, naanha po ko. Mga na mudaig sa Ginoo, latagaw ang una-una. Kabantay ba mo ana igsuon nga kung dili ka ni matyon, dili ka ni makonsentrate, dili ka ni ma-fix imong mind ngadto sa Dios, ang imong utok igsuon, wala kasabot sa mga lyrics, sa mga awit o pagdaig sa Dios. Matingalan na maka nalingkod na lagi sila. Garo kumangko. Humana di ay. Uy, lalo nanayaw dali. Sayaw mo na, kaya mo nanayaw dali. Igsuon, ang tao na dili gamiton ang pangunauna sa pagdaig sa Dios, kung sa may tabo na. Wala na nasisaw. Wait, klaro. Hey, pagdaig sa Dios na kinahanglan o pagsabot sa atong huna-huna. Number 2, with lips. Psalm 63 verse 3. Read, go. The lips shall praise thee. Ang akong napil, O Dios, matod pa ni King David, nagadaig kanimo. Kana ni mo baba igsoon, dili mo napil, dili ra kay pagpanchika, dili ra kay pagpanagmal sa mga istorya nga dili mao ngadto silingan. Kung dili gibuhat imong baba, ina imong tapat. Igsoon gibuhat imong baba, aron nga modaig sa Dios. Kaya baba na ito, ano himo aron mamakak. Kaya baba na ito, ano himo ang aron mamutbot. Kaya baba na ito, wala himo aron mamalikas. Kaya baba na ito, wala himo ang igsuon aron nga bakat-bakat, ang istorya, magsaksi o bakat, but gihimo ang atong lips is, to worship God. Another, with mouth. Tanawa, sunod gini.
According to Psalms 51, verse 15, read go. My mouth shall show forth thy praise. Akong bakba, akong ipagawas. Diha sa mga pagdaig sa Dios. Kamo, mudaig mo sa Ginoo, saan na niyo? Hindi mo ka litok. Siguro, mudaig ka sa Ginoo nga di kang kalitok, malupig ka sa amang, tinay pa ng amang, kaya kusog pang mudaig. Mudaig ka sa Ginoo. Pero igsoon, sa Psalms 51:15, ang atong bakba, mudaig sa Dios, gamiton alang sa pagdaig sa Dios. Another, letter D, with joy. Psalm 63 verse 5. Read, go. My mouth shall show, with joy. Psalm 63. Oy. My mouth shall praise thee with joyful lips. Malipayon nga kasing-kasing ba? Malipayon nga pagsayo. Di kay, sayo sa Ginoo, bagot ga bugtok. Kasabitan o garlan ang idahang nabil. Kaya mugtok mo dahil sa Ginoo with joy. Diba? Malipayon kang mo dahil sa Ginoo. Pila karon ang nagmalipayon sa pagdaig sa Ginoo. Pataas ang kamot! Amen! Amen! That's a biblical uksoko sa Diyos. Number last. Letter E. Day by day. 2 Chronicles 30:21. Read, go. Praise the Lord, day by day, singing aloud amen unto the Lord. Ang pagdaig sa Ginoo is unsa? Day by day. Dili yearly, dili monthly, but day by day. Kung doon ay gitawag og kanta nga buntag buhat, o tubuhat, gabi buhat, dapat ang mga Kristiyano naapoy kanta nga buntag pagdaig, o pagsimba, gabi paghimaya, kay day by day man. So, ngayon day by day, kada adlaw, mudaig sa Dios. Dili kay Sunday, yan yung mga dapat igsuon. Dili na kay Sunday ang pagdaig sa Diyos. But, every day. Nga, isumpay siya tinihison niya, singing with loud instrument unto the Lord. Mauday ka natin drums. Mauday ka natin bass. Mauday ka natin instrument. Kaya ano, the purpose is loud. Sa loud instrument para sa Diyos. Ito mo palakpakan na itong mga Diyos. Mauday loud sounds. Kung loud ang disco sa ilang pag-sounds, loud po ka alang sa paghimaya sa atong buhi nga Diyos. Ina ni mga tapat, ayaw kasugot na mas energetic sila kay nimo. Dapat lang mas energetic ang muday kay nga naman loud ang isgutan in according to Psalms every day. Now, number 5. That is number 5. Expression or practice of praise. Kani, nindot ka ayo ni. Sa letter A, ngayon din it depends on how to feel the presence. Kini nga yung pagsimbas Ginoo igsoon, kung asa ka kitandog sa Ginoo, ina ni mga dapat, kung asa ka kitandog sa Ginoo, pabilin diha. Meaning, kung nagbayaw ka si mga kamot, na feel di mo ang presence sa Ginoo, pabilin sa pagbayaw. Amen? Kung ang imo ang tuod, diktahan sa Ginoo, ma-feel ang imo ang presence sa Diyos, namuluhod ka din, luhod. Kung mulukso ka, ma-feel mo ang presence sa Ginoo, dahil imo pagluksok na, luksok. Amen? Kaya nga naman, ang Diyos makamove sa bisan unsa nga style of your worship igsuon. Kaya nga no, ang gitanaw sa Ginoo, ang imong kasinsiro diha sa pagdaig. Amen? So it depends to feel the presence of God. Ako igsoon, di ko ka-feel igsoon kung di ko ka pabayaw sa akong kamot, di ko kasayaw, di ko kalukso, di ko ka-feel sa presence sa Ginoo. Mabitaw nga, usahay, dito sa kwarto, magbanaban na ako, magitar-gitar, di ako ma-feel na ko ang presence sa Ginoo sa akong pag-awit, sa akong pagkanta. Kamu igsoon, ingon ana ba po ang inyong pagi? That's a biblical gihapon igsoon, hisgutan sa pulong sa Dios. Okay, number 2, kani, nindot ni. Letter D, heart of worship.
According to Psalms 9:1, iyon din ready, read. Lord, my whole heart. Ako magadaig sa Ginoo sa kinatibok, tibuok na kung kasing-kasing. Sa ato pa, kining kasing-kasing igsuon, kung maunay magbiktar sa imong pagdaig, dan imo nang himuon. Pasabot nga, ganaan ko kang mudaig sa Ginoo, himuan na. Mayon ka, ngayon yung mga papa siguro nga ayaw nagsimba day. Kay kuan kana na ang nanganlangan ra kadiha. Pero kay mo kasing-kasing igsuon, nangandoy man gyud. Nangandoy man nga moadto simbahan aron nahimamat nimo ang presensya sa Dios. Dan pabilin diha, padayon diha. Kung ato ning palagman kining heart of worship, dili ba yapod ka maka-judge, no? Sa uban. Tanglitan. Kung basihan na to ang heart of worship, pwede man nga kusog ka mo sayaw pero why heart? Diba? Pwede man nga kusog ka mo lukso but without the heart. Pwede man nga mahimo sa tao. Pwede man nga kusog ka mo sikip pero without the heart. Kaya gipangita diay sa Ginoo igsoon, dili lang ang kakusog sa imong pag-awit, dili lang kay ang kakusog sa imong pagsayaw, dili lang kay ang kakusog sa imong paglukso, patang ipangita sa Ginoo ang imong kasing-kasing ug asa na nahimutang sa pagdaig sa Dios. Ina yung mga dapat asa na imong kasing-kasing ron sa Ginoo. According to David, igsuon sa Psalms, ako magadaig sa Ginoo, not my mouth lang, not my eyes, not my hands lang, or not my mind lang, but with my heart. Kanang yung gikan sa akong kasing-kasing. Kaya nasuwayan man ni David igsuon nga mo daig siya with my sa iyang huna-huna. Mawa ang pod. Nasuwayan na niya nga mo daig sa Ginoo sa iyang kapaspas o sa iyang mga kamot. Kapuyon man siya, but with the heart. Dili siya mubati o kakapoy kay ngano man. Kaya kasing-kasing mo ay nagbikta. Kaya kasing-kasing mo ay nagbando. Kaya kinahanglan mo daig ka sa Dios. Amen. Palapatan natin ito. Okay, palawon ta sa ato ang pagtuon karon sa praise and worship. Number 6. Something for which to praise God. Doon ay mga butang na ikinahanglan gihapon sa tao nga modaig sa Dios. Okay. Number 1, Philippians 4:6. Ningon dinhi, we should praise the Lord anything and everything. Kinahanglan kang modaig sa Dios sa tanang everything na o wala. Number 2, praise the Lord in sickness, in adversity, in health, and prosperity. Happy ninyo igsoon kung mahimo na sa tao, laom na ang iyang relasyon sa Dios. Amen? Inay mga tapat, laom na ang imong relasyon sa Dios. Sa ito ba, kung ang tao igsoon ka maumuday sa Ginoo sa buhay kwarta, kung ang tao igsoon ka maumuday sa Ginoo sa kahilak siya, kung ang tao igsoon ka maumuday sa Ginoo sa giaway siya, kung ang tao ka maumuday sa Ginoo bisan pa o gisakit siya, kay maunay giingon, adversity in health, in prosperity, or in sickness, bisan pag in disease, igsoon kung naa kay laom nga intimacy, relationship with God, ang tanan nga mga kasakit, dili na makapugong sa imong pagdaig sa Dios. Look and hope. Napugnan ba ang nuka-nuka sa iyang pagsimba sa Ginoo? Wala. Bisan ang namnang sa iyang nuka gikan sa ulo ngadto sa balaba, wala makapugong nga modaig sa Dios. So, in health, wala na sa magtiayon ba nga in health, in sickness, in disease, till death do us part. Inana, no? Kamatayon maging mag-ulang. Bisan pa man sa kamukaway, kadagaya, kabubot o problema, kamatayon na rin mag-ulang. Meaning, ang pagdaig igsoon, bisan sa imong status. Hindi ka ganahan, masakitun ka man, wakay kwarta, dili ka man malipayon karong adlaw, di na baba nga ikaw mo daig sa Dios. Bisan ang imuhang tapad.
Na imong tapad, dili na babag mamuday ka sa Dios. Naglingi sa imong tapad, wa man hilamos. Ayaw, kapugong mamuday sa Ginoo. Naglingi pa naman sa tuog, uy, wow, man ay panudlay. At di na makadistract sa imong pagdayag zero, pagkatubang mo sa praise and worship leader. Labaw, good nga, way panudbras. Di na makapugong sa mga pagdayag sa Ginoo. If you have the kinang gitawag o long, deeper intimacy, relationship with God. Amen. Palapakan ko na patubuhin. Bana bitaw o asawa no. Di man mo ma-distract, inagmatas yung subuntag sa imong asawa nga hilamos. Ngayon din mo, higumaon na ka na o basta sige ka pang hilamos. Nabay, anak. Tingnan ko kasawa, higumaon, gilapong ka na do. Basta sige ka panudlay. Nabay, anak no? Wow! Hindi ni, pagmatas sa subuntag, huwag panudlay. Ah, higugma, gihapon. Pagmatas sa subuntag, uy, nanimaho. Higugma, gihapon. Kaya nga naman, dili man babag ang iyang hitsura, dili man babag ang iyang forma, dili man babag ang iyang pagkatao. Kaya nga naman, nahigugma ka man. That's why, yes, Ginoo, dili babag ang mga tao, dili babag ang problema, dili babag ang kasakit, dili babag ang mata, dili babag ang tanang butang. Even, imong papag mama, dili na babag. Even, imong asawa, bala, dili na babag. Kaya nga naman, way makababag. Good! Ang imong relasyon sa Diyos, nagakalaw o nagakalaw. Mga pala yung tingo ha? Sa Diyos. Atong palakpakan, atong buhin at isa. Mana nga, kung ato ka sa pagdayag sa Diyos, ya pastor, may usahin mo text ang uban ng pastor, dili ko kasimbaron. Kaya naman, ikapoy ko. O, ayaw ko iban, kaaway ni. O, napoy iban nga, kabubot ni. Wala na yung problema. Baka nag-aaway mo sa Diyong bata. Baka nag-aaway mo sa mong asawa. At ito kasimbahan. Naamo kayo problema, pastor. Dili na naman kong simba. Simba. Pagsuot mo simbahan, ang imong problema, naras gawas. Butang. Mana inyo nga, ibilin sa ka mga problema. Kaya mo simba sa mong Ginoo, kaya nagawas kita kaya punta. Kaya kita, joke ra siya. Natuo ba ta na ang pagdayag o pagsimba makatamtang sa kabugat sa imong kinabuhi? Amen? Nguban sa man, bugat kayo. Dili na ako kaya mga dili ko musimba kay bugat kayo. Imbis kay musimba ka aron magaanan ka, kaya ang Holy Spirit ay tigpagaan, tigtangtang sa kabugat, angay lang ka musimba, maun na inoon, dili na musimba, sa kabugat. Diba? Dili sa simbahan, igsuot, ingnan niyo ang dapat ang simbahan makapagaan sa imong pagkatao. Pero makabuga sa imong mata. Katugo na ko ba? But something for which God, to praise God, bisan sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, ang ay kinabuntang mudayag sa Diyos. Ano ba na yun? Di na kumudayag sa Ginoo, nga naman, di ko ba akong bahay sa bagyo? Di ako mudayag sa Ginoo, kaya nga mga bahay ginuba sa linog. Di ako mudayag sa Ginoo, kaya namatay na dito sa Yolanda, dito sa Tacloban. Daghan mo nangamatay dito. Mga amahan nangamatay, mga inahan, mga anak, mga apo, mga kabataan, daghan nangamatay. Pero dili babag ang kamatayon sa pagsimba sa Diyos. Amen ba? Balak na ang kamatayon mo, alin. Paningnan ikaw kamatayon, dili ka babag, simba guglapo ko sa Diyos. Okay. So, dili ka sa result, kay nindot ni. Result, ina ka na yung mga dapat. Result of praise and worship. Kung sa may resulta sa praise and worship, ikson. Kapo, sa inyong mga kartulo diha, sa inyong mga allegory diha, sa inyong mga hunahuna diha, o sa may result kung kita mo dahil sa Diyos. Dahil tulog, akong i-share diha kanina ni Buntaga, ikson. Result of praise and worship. Number 1, victory. Ina imong tapan, victory. Kadaugan, kung ang tao di ay mudayeg sa Diyos, unsay nahitabo, tagaan siya sa Ginoo kadaugan. Ato basa according to 2 Chronicles 20:20 to 23. Atong tunganan pagbasa sa verse 20. Samtang naglakaw sila, niingon si Josaphat, pamati kamo kanako, katawhan sa Huda o sa Jerusalem
ug malig-on kamo 21. Human siya makigsapon sa katawhan, nagpili siya mga tao aron mag-awit alang sa Ginoo, nga magsulo og sagradong bisti, samtang nag-una sila sa kasundaluhan. Mao kini ang ilang giawit. Unsa? Pasalamati ninyo ang Ginoo, kay ang iyang gugma lungtad hangtod sa kahangturan 22. Sa dihang nagsugod sila pag-awit o pagdaig sa Dios, nilibog sa Ginoo ang kasundaluhan sa Amon, sa Moab, sa Edomia, nga misulong sa Hawda, o nangaparot sila. What is the story of this King Jehoshaphat? Mao ni isuon. Ganay upat ka country nga misulong sa ila. Karon, puno sa mga hinagiban o puno sa mga armas. Ang itabo mao ni kini sila si Jehoshaphat, gamay ra silang tao, gamay ra ilang soldiers. But dili ka makakita og gira nga unique, ina ka yung tapat. Ani ka kita gira nga unique? Nanong unique? Giingnan ni King Jehoshaphat iyang mga tao. Hoy, naay mo sulong na toron, upat ka nasod. Bantay mo. Pero don't worry, kay nga naman, doon na tayo ang kontra. Unsay lang ang kontra, isot? Ingon si King Jehoshaphat, pagsulog mo og mga bisti nga sagrado. Then, ang iyang gihimo, ang mag-una, sa verse 22, ang mag-una, ang mga mag-aawit, or sa verse 21, mag-aawit. So, the first row, mga mag-aawit. The second, mga instrumentalist. The third, mga soldiers. Ibaw mo igsuon, sa ilang pag-asdang o gira igsuon. Waag yun sila mo gamit o ginagiban. Kung dili, nag-awit lang sila sa Ginoo. Sa ilang giawit, pasalamati ang Ginoo. Nagdaig sila sa Dios, nagsige sila puri sa Ginoo. Nagsige sila pasalamat sa iyong sayaw with the instrument. Unsay na itabo. Sa verse 23, man siguro, malas, iyon siya, ang Moab, ang ilang mga kaaway, sa ilang kaaway, mga Moab, mga Amon, mga Edomia, kasi na itabo, nag-unay o pinatiyanay. Meaning, kung ang imong problema igsuon, unahon nimo ang pagdaig sa Ginoo, kaya imong problema, mag-problema ng imo. Dili ikaw mo'y mahasol sa imong problema. Dili ikaw mo'y problema sa imong problema. Mga problema nimo. Insta, ano makaistorya, pastor, problema nimo. Kaya nga naman, tanawa si Jehoshaphat. Galibog ba sila? Wala sila maglibog. Kaya nga naman, unahon na to ang Diyos. Muatake ka with the instrument. Kuyaw ni Girahan. Dita mo atake with sword. Dita mo atake with, siya, injantanga. Dita mo atake sa atong bato. Kundi atakiho na to, itong mga kaaway, sugato na to sila. Diya sa masigapong palakpak. Alang sa pagdaig sa Diyos. Amen. Kung sa'yo na itabo, gitagaan sila o kadaugan sa Diyos. Kisa'y gusto magpadaugon, pataas ang kamot. Unaha pagdaig ang Ginoo. Number 2, freedom. Sa Acts 16:25 to 26, atong dunganan pagbasa, ready, go. Amen.